pinakatamad na gawain ng ng pagre-raise ng yung Pondo. ang dalindakpin na nandun na sa palaisdaan ni Nelson eh. Hindi na ako ba't pupunta pa ako sa Scarborough Shoal? Makikipag-away pa ako sa mga kung sinong kalabang ko doon. Eh samantalang yung pispan, punong-puno ng tilapia yan. Sasalukin ko na lang. Katamaran yun. Sasabihin sa akin ni Secretary Recto. Sasabihin sa akin ni Miss Vilma Santos. Naku, oo. Senator, huwag mo namang mahirapan naman ang asawa ko dyan. Hirap na nga siyang makapagpundar ng ating buwis. Na mapagkakakitaan. Tapos tatanggalin mo pa yung bat. Mahirapan na naman siya dyan. Hindi na nga nakakauwi ng mga ilang gabi yan dahil sa di ba? Tapos aalisin mo na naman yan. Sasagot ko lang naman, ma'am, pasensya ka na kasi kung babasahin po ninyo yung original po na kahit na po yung hindi yung pong batas ng kuryente, yung EPIRA kung sabi. Opo. Wala naman pong bat diyan eh. Sapagkat yun consistent siya do sa gustong mangyari nung layunin ng batas na ang kuryente ay maging mura. Ayun, opo. Di ba? Abot kaya. Ang nakalagay abot kaya. Wala, hindi lang ang Tagalog. Sinabi niya kasi affordable. Pero pag tinranslate mo yon sa Pilipino, abot kaya. Ayun, Hindi abot langit, di ba? Abot kaya. Okay. Nilagyan mo ng bat. Kaya, tumaas. Hindi po yung consistent sa batas. Paano ngayon yan? Pakisabi niyo po kay Secretary Recto na umisip po siya ng ibang paraan. Ang inyong reaksyon ukol sa bagay na ito, pahintulutan nyo lang daw po. Ukol dun sa ini-announce ni Finance Secretary Ralph Recto, ukol doon sa 20% ibabawas na buwis doon sa kita, ang tawag nila interest, passive investment sa mga perang naka-time deposit sa mga bangko. Sabi ng ibang mga depositor, kung gano'n na niya, babawin na lang namin ang aming pera sa bangko, mag-aalkansya na lang kami. Ba't pa namin dalagay sa bangko, babawasan pa rin nila ang kita? So, sino tinatanong mo ngayon? Kayo po, Sen, gusto nilang makita, ito ba pagdating ba yun ng San Marcoleta sa Senado, pwede ba nilang reviewin ang panukalang, ang batas na ito, sapagkat may kinukota niyang batas na Recto, na kaya nila ito ginawa, nagpapatupad lamang daw po sila ng batas, Sen. Sige. Nelson, ikaw muna. Sige. Nelson, banatan mo. Wala tayong magagawa dyan. Batas yan. Kailangan yan, i-repeal natin. Hindi nga, nagpapanukala pa lang, wala ka pang i-repeal, nagpapanukala. May batas na po, sir. May batas daw po. Pinapatupad na po nila. Yung July 1. Anong batas? Yung 20%, kasi dati, ang buwis sa time deposit. Tinatanong mo, parang may batas ka mo na naman. Sabi daw po ni Senador Ralph Recto, meron ng batas na inaprobahan noon, ipinatutupad lang daw po nila ngayon. Yung may kinalaman doon sa 20%. Ang pagkakaalam ko, hindi batas yun eh. Ipinatupad dyan panahon ni Kim Inares, panahon ni Pinoy. Okay. Pero check nyo ko, kung maaaring magkamali ako. May bago, Sen. May bago. Sige, tingnan mo muna kung may bago. Pero ang pagkakaalam ko, panahon ni Kim Inares, pinatupad yan. Ganito yan eh. Hindi naman yung principal na alam mo, ang savings mo, kunyari, ikaw na lang gawin natin halimbawa kasi si Nelson, wala namang gasinong pera ito. Ikaw ang mayaman dito. Halimbawa lang, halimbawa. Kunyari, meron kang 10 million. Okay. Kunyari lang. Bagamat maliit yung pagkakahalimbawa. Tama. Hindi naman yung 10 million yung tubo nung... Depende kung saan mo nilagay. Kung halimbawa, kung savings lang, delikado naman kung yung kita mo doon kasi, alala mo kung savings lang. Ako, Diyos ko, kahit 10 million pa yan siguro 1.2% per annum. Yes po. Pagkatapos, siguro yung 10 million mo siguro baka... Kung naka-time deposit, medyo malaki. Hindi, savings muna. Savings muna, okay po. Kung sa savings yan, 10 million, baka sabihin mo ng 90,000 pesos. Sa isang taon. Isip-isipin mo, pera mo. Tsaka ngayon kukuha ka ng 20% noon. Yes, yung galo sa 90,000. Kahit na palagay mo sa time deposit, o kaya sa mga bonds, halimbawa, may sinasabi silang lock-in period, 5 years, 3 years, blah, 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 10 years. At doon nakalagay, pwedeng 4%, 4.5%, 5%, 6%. Yung kita mo doon,
yun ang tatagain. Yun ang kukutungan ng 20%. Ayun. Kasi isa na po kung na kutungan na... Kasi nga parang klasipikadong kutong Bakit ka mo? Pinagsikapan na ipunin ni Jen yun Oo naman, oho. Nagkataon na hindi niya gagamitin muna yung pera sapagkat nakaririwasa naman ito. Oo, Kumpara sa'yo, meron namang iba pa Nelson. pinagkakati. Passive income lang yan. Nilagay niya sa bonds. Opo. Halimbawa, XYZ company, nag-issue ng bonds. Kumita siya ng, palagay mo 5.5% din, ano? 5 years, sabi niya. O, di may monthly ka, palagay mo, sa 10 million mo, may monthly kang 150,000. Kunwari lang, di ko alam kung magkano yun. Yun ngayon ang itatax. Every 3 months, halimbawa, yung, yung yield mo, itatax ka ng 20%. Oho. Tingnan mo ang problema diyan na nakikita ko. Kapag nag-issue ng bond yung XYZ company, ang kasangkot diyan yung bangko, ang conduit yung bangko, di ba? Bangko, yes po. Oo. Tapos si Nelson, tapos merong depositor, Nelson, ikaw ang bangko, Opo. isang depositor. Ako depositor. So, bangko, depositor, at saka yung kumpanya na nag-issue ng bonds. Opo. Okay. Bakit ngayon, ikaw lang, sinong depositor? Ikaw, Ako po, oo. Bakit ikaw lang ang magso-shoulder ng 20%? Ang ibig ko sana mangyari, yung 20%, kung hindi tayo makaliligtas doon, Oo. i-distribute mo doon sa tatlo. Kasi kumita din yung bangko, kumita din yung Kumita ka, ikaw ang bangko. Oo. Ikaw kumikita ka. Oo. Bakit ikaw lahat ang magso-shoulder? Tama? Oo nga, no? Oo nga, oo. Di ba? Kasi, nung ikaw ay puntahan ng bangko, pumirma ka, wala man sinasabi na itatax ka ng 20. Lalo na nung yung panahon na sinasabi ko, na si Kim Inares ang tumira niya. Bakit bigla, para kang namimirata Bakit sa'yo ba ito? Paano ba? Kasi sa nito meron daw ho kasing batas, July 1 na napirmahan. Ang title ng batas Capital Market Efficiency Promotion Act o CMEPA, Republic Act 12214. Yun daw po yung... Capital Market. Capital Market Efficiency Promotion Act, July 1, napirmahan daw po. At ang batas na ito ay magpapataw ng 20% tax sa interest sa lahat ng uri ng passive income mula sa iba't ibang investment sa mga bangko. Kung ikaw ay mangingisda, Opo. si Nelson, merong maliit na fish pond. Opo. Mangingisda ka. Oo. Doon ka ba mangingisda sa fish pond niya? Ay, siyempre, hindi po pwede. Binaril ako ni Nelson. Kanya na yun, pumunta ka sa high seas. Oo, sa dagat ako pumunta ka sa pumunta. dagat. Oo. Doon ka doon ako mangingisda. makipagsapalaran ka. Oo. Salubungin mo yung China at Opo. mga Vietnamese. Makipagsapalaran ka in open, in high seas. Yun. Pero kamo, kung ikaw ang BIR, Opo. puro katamaran naman ang niya. Gusto niyo makakuha kagad po ang inyong pupuntahan yung nandun na yung mga isda. Wag Nandun naman na, ganon. yun na nga po eh. Wag na, bakit sa tabi, capital market? Capital Market Efficiency Promotions Ang Act. layo naman sa pangalan lang. Oo. Capital ang pinag-uusapan, pero ang tinatarget mo yung kita, yung passive income Oho. Di ba? Bakit hindi passive income? ha? Passive income Tax, a tax system. Halimbawa, Ako nga nung... ako, initially, yun ang masasabi ko dyan. Ayun. Pero dapat siguro ma-review ito sa pagpasok ng Kasi ang worry ng mga depositor ngayon, baka magkaroon ho ito ng... Warning ng bangko. Yung sa Baka bangko. magalis. Kasi nakakahihina po ang banking system natin ito, Sen. Di ba? Baka magpahina po ito. Bakit hindi lumaban yung mga bangko? Kasi yung market nila ang delikado rito. Imbes na marami yung papasok sa, let's say, maski na treasury bills lang halimbawa. Opo. O kaya bonds. Ang dami yan Marami. May debenture, may blah blah blah. Okay. Itatax mo naman pala. Kaya yung halimbawa, yung rate niya, halimbawa 4.5%, hindi na yun ang net Sasabihin nila, 5.5 net, 4%. Hindi na yun ang net kasi alisin mo yung 20% So sasabihin nung mag-invest, dadaling ko na lang sa Singapore. Wala naman ganun sa Singapore. Mas maganda pa nga po doon, pag nagkataon. So makikinabang ngayon yung ibang bansa. Lalo na kung malaki yung pera. Kasi nga kung ganyan ang gaya,
ito ang pinakatamad na gawain ng pagre-raise ng Yung Pondo. ang dalindakpin na nandun na sa palaisdaan ni Nelson. Hindi na ako ba't pupunta pa ako sa Scarborough Shoal? Doon na ako. Makikipag-away pa ako sa mga kung sinong kalabang ko doon. Samantalang yung pispan, punong-puno ng tilapia yan. Yun ang- Sasalukin ko na lang. Katamaran yun. Ano ba ito? Ipare-review siguro ito, Sen. Kasi, alam At niyo saka naman. marami ding mga netizens ang nagre-reklamo dito. Nagre-reklamo eh. Opo. Dapat siguro, Sen, ako na magre-recommenda sa inyo. Baka pwedeng ipa-review niyo po itong batas na ito, si Mepalo. Gawin natin sinipa na ito. Ako nga rekomendasyon ko ito, di ba nung Friday, Nelson? Ang ako lang rekomendasyon ko, gawin natin, dagdagan na natin sa ng 20% efficiency ang tax, ang pangungulekta ng Dapat BIR. baligtad eh. Oo, di ba? Wag yun ang, kasi nga gusto nila yung madali eh. Oo. Ang dali naman na itaas mo yung tax efficiency, di ba? Opo. Yung pangungulekta ng reviewin natin yung tax effort ng government. Yan naman, may ratio yan eh. Let's say 15% ng GDP. Opo. Mapatunayan mo halimbawa, boss, ang Pilipinas on par. Tingnan mo ang Vietnam. Vietnam 14.9% lang. Oo. Yung kanyang efficiency effort Opo. sa collection. Tingnan mo kanyang Cambodia. Di ba? Ayan. 12% lang. Oo. Pero pag sinabi mo, tingnan mo kanya yung Laos, Republic. Ba't yan ang ginagamit nung puro corrupt din yan eh. Ang gamitin mo yung Singapore, halimbawa. Yan, Hindi ko naman sinasabing walang corruption sa Singapore. Yun siguro yung template. Singapore, 28% ng GDP. Boss, 25 ka lang, okay na kami. Kasi kesa sa 50. May tataas mo. Yan. Sa panahon ito pa naman, pinapaalis ko yung VAT. Opo, yung bat sa kuryente. Yung VAT sa sale ng kuryente. Yung sa petrolyo. Sasabihin sa akin ni... Secretary Recto. Sasabihin sa akin ni Miss Vilma Santos, Naku, oo. Senator, huwag mo namang mahirapan naman ang asawa ko dyan. Hirap na nga siyang makapagpundar ng ating Makapaghanap buwis. na mapagkakakitaan. Pagkatapos, tatanggalin mo pa yung bat. Mahirapan na naman siya dyan. Hindi na nga nakakauwi ng mga ilang gabi yan dahil sa di ba? Tapos aalisin mo na naman yan. Sasagot ko lang naman, ma'am, pasensya ka na kasi kung babasahin po ninyo yung original po na kahit na po yung yung pong batas ng kuryente, yung EPIRA kung sabihin. Opo. Wala naman pong bat diyan eh. Sapagkat yun consistent siya doon sa gustong mangyari nung layunin ng batas na ang kuryente ay maging mura. Ayun, opo. Di ba? Abot kaya. Ang nakalagay abot kaya. Wala, hindi lang ang Tagalog. Sinabi niya kasi affordable. Pero pag tin-translate mo yon sa Pilipino, abot kaya. Ayun, oho. Hindi abot langit, di ba? Abot kaya. Okay. Nilagyan mo ng bat. Kaya, tumaas. Hindi po yung consistent sa batas. Oho. Paano ngayon yan? Pakisabi niyo po kay Secretary Recto na umisip po siya ng ibang paraan. Oho. Baka Marami naman meron. pong Marami pa. paraan eh. Marami pa. Kung kinakailangan pong pumunta sa bundok para i-tax lahat ang mga punong kahoy, okay lang po sa akin yan. Bahala na po. Pero wag po ninyong dito kukunin. Tama. Kasi ang dali kasi, kung ano yung madali, yun ang Kasi takip na takip nila kagad eh. Totoo. Wala nang, Naandyan eh. Oo. ayaw ba nyo magbaka sakali? Kasi kung sa gubat, may kalabang, may ahas dyan. Opo. May makangwano, tsaka mabilis yung dyan. Hindi mo basta mahuhuli yan eh. Opo. Pupunta siya sa palaisdaan ni Nelson. Nako, andun. Yung mga bagos sa tilapia, isasalukin mo lang na gano'n eh. Walang ka-effort eh. Nako. Kaya nga ako, sabi ko, yung tax effort, taasin lang na 20 to 30% lang, Sen. Yung ating pati collection sa custom. Baka sumobra pa Ito, kita na. isipin mo, Custom 10% sa BR lang na itaas mo dyan. Ayun, sabi ko nga sa inyo. Itaas mo lang. Kaso yung corruption. Ibaba po nyo yung corruption. O Yan. kaya alisin na po yung corruption. Maniwala ka sa akin.